Good morning, Philippines! Sa araw na naman tayo ngayon ng linggo, halina't samahan niyo ako dito sa ating programang Popo Environment and Agri-News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Madulas pero masarap. Yan ang okra. Ang okra ay gulay na sagana sa fiber. Ang mga murang bunga nito ay maaring kainin ng hilaw o di kaya naman ay nilaga. Kadalasang sangkap ang okra sa putahing pinakbet at sinigang na baboy. Mayaman ito sa mga bitaminang C, A, K at folate. Magandang itanim ang okra sa lupang mabuhanging banlik. Mainam kung ang pH ng lupa ay 5.8 or 6.5. Maaring itanim ang okra sa anumang buwan ng taon sapagkat may kakayahan itong mabuhay sa tuyong kondisyon at kahit sa lupang tinitigilan ng tubig. Sa Pilipinas, may dalawang klase ng binhi ang okra. Ito ay ang smooth green at native. Bungkalin ang lupang pagtataniman. Maglagay ng 1 kilong pinatuyong dumi ng manok o chicken manure at 300 grams ng carbonized rice hull kada metro kwadrado. Gumawa ng mga tudling na may pagitan na 0.75 meters kung tag-ulan o 1 meter kung tag-init. Mainam na maglagay ng mulch na plastic upang makontrol ang damo at mabawasan ang dalas ng pagdilig. Maglagay ng 2 hanggang 3 buto sa tudling na may pagitan na 30 centimeters at lalim na 3 centimeters. Magbawas ng punla ilang araw pagkasibol at magtira lamang ng 1 punla bawat tundos. Maglagay ng compost o vermicompost. Pagkatapos magbawas ng punla, dagdagan ito kapag nagsimula ng mabuo ang mga bunga. Maaari ding maglagay ng compost o magdilig ng manure tea tuwing 3 hanggang 4 na linggo pagkatanim. Diligan ang taniman tuwing 10 araw o depende sa panahon. Pamahalaan ng mabuti ang damo, ngunit magtira ng ilan upang mapanatili ang dami ng mga kaibigang kulisap. Ang mga karaniwang peste ng okra ay dapulak, ngusong kabayo at mambibilot ng dahon. Mag-spray ng soap solution 100 grams na dinurog na sili sa 16 liters na tubig na hinaluan ng 1 kutsarang powder detergent kung may mga dapulak. Upang makontrol ang mga ngusong kabayo, diligan ng 2 beses sa 1 linggo ang taniman. Kolektahin naman ang mga insektong mambibilot ng dahon at mga itlog nito at sunugin o ilibing sa lupa. Samantala, ang pinakamadalas na sakit naman ay batik-batik sa dahon. Upang malunasan ang batik-batik, tanggalin ang mga dahon na may sakit at sunugin o ibaon sa lupa. Anihin sa umaga ang mga murang bunga at kung malutong na. Kadalasan, ito ay 5 hanggang 6 na araw pagkabulaklak. Ang mga bungang may haba na 6 hanggang 9 na sentimetro ang mainam anihin. Mag-ani ng 2 hanggang 3 beses sa loob ng 1 linggo. Ang okra ay naglalaman ng fiber na tumutulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo at pag-iwas sa diabetes. Ang fiber ay nagpapabagal sa pag-absorb ng glucose sa bituka at nagpapataas ng insulin sensitivity. Ayon sa isang pag-aaral, ang pagkain ng okra extra ay may benepisyo sa pagpapababa ng blood glucose levels sa mga diabetic rats. Ang okra ay maaari ring makatulong na mapanatili ang normal na antas ng hemoglobin A1C, isang sukatan ng average blood glucose levels sa loob ng 3 buwan. Ang okra ay may laxative effect din na nakatutulong sa pagpawi ng TB o constipation
Ang fiber ay tumutulong sa paggalaw ng dumi sa bituka at nagpapaluwag ng stool. Ang okra ay may isang sticky substance na nagbibigay ng moisture at lubrication sa digestive tract. Ang sticky substance ay nakatutulong din na maprotektahan ang lining ng bituka mula sa mga irritants at ulcers. Meron din itong iron na kailangan para sa produksyon ng red blood cells. Ang red blood cells ay nagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan. Ang kakulangan sa iron ay maaaring magdulot ng anemia, isang kondisyon na kung saan ang katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen. Ang anemia ay maaaring magdulot ng pagkapagod, panghihina at sakit ng ulo. Ang okra ay maaaring makatulong na mapanatili ang normal na antas ng hemoglobin, ang protein na naglalaman ng iron sa red blood cells. Mababa rin ito sa calories at carbs, pero mataas sa fiber at protina. Ang fiber at protina ay tumutulong sa pakiramdam na busog at nakakapagbawas ng appetite. Ang okra ay maaari ring makatulong na mapababa ang cholesterol level sa dugo na nakakaapekto sa timbang at puso. Ang okra ay may benepisyo rin sa kalusugan pagdating sa pagpapababa ng inflammation, isang salik na naiuugnay sa obesity at iba pang mga chronic diseases. Mayaman din ito sa vitamin C, isang antioxidant na tumutulong sa paglaban sa mga impeksyon at sakit. Ang vitamin C ay tumutulong din sa paggawa ng collagen, isang protein na mahalaga para sa balat, buto at kasukasuan. Mayaman din ito sa vitamin A, isang antioxidant na tumutulong sa paningin at balat. Ang vitamin A ay tumutulong din sa pagpapanatili ng mucous membranes, ang unang depensa laban sa mga mikrobyo. Ang okra ay isang masustansyang pagkain o gulay na maaaring magamit sa iba't ibang mga lutuin. Ito ay hindi lamang nakakabusog, kundi nakatutulong din sa pagpapabuti ng ating kalusugan. Subukan ang mga lutuing may okra at tiyak na magugustuhan mo ang kanyang texture at lasa. At dyan nagtatapos ang ating segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bongo Marga Matus. This is Bongo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bongo, good morning Philippines!